na sabi niya habang nahihiya at kinikilig, hindi pa ako handa. Dapat pag in love, laging handa. Nung sinabi ni Raisa na hindi siya handa, nirepresent niya yung buong Gen Z na takot siya biglang commitment. Miss Raisa May Dizon, bakit nga ba tila ng laki ang mga mata, no? Ang kanyang reaksyon sa naging statement ni Alan Kay ng live dito sa Eat Bulaga kani-kanina lang. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ito na, live broadcast, milyon-milyon ang nanonood at ramdam po natin ang energy sa studio nang biglang pumasok sa eksena si Bimbi Aquino. Hindi lang siya basta nag-guest kasi dala niya ang buong charmer energy niya sa gitna ng segment. Nag-drop siya ng isang super nakakakilig at nakaka-inlove na love song para sa mga Dabber Cats. Seryoso, ang buong studio naging kulay pink ang paligid sa tindi ng kilig vibes. Pero ang totoong plot twist ng matapos ang kanta ay hindi hinayaan ni Alan Kay ang pambansang alagad ng tukso at true marites na matapos ang segment ng walang ganap. So, bago natin na tuluyang pag-usapan yan, panoorin po natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Ang sagot na kanta doon, Hindi po ako nakapag-practice ko, mami. ang pag-ibig dapat kahit walang practice. Tama. Alam ko. So, yan po ay ilan lang sa mga short video clip or segment po na napanood natin kani-kanina lang sa Eat Bulaga kung saan kumanta po si Bimbi, no, bilang isa sa mga parang ni-request ng Dabber Cats na kantahin nga ni Bimbi. So dahil po dito, dahil sa sobrang in love, no, at kiniligan lahat ng mga viewers, maging si Alan Kay po ay biglang lumingon, no, si Alan Kay kay Raisa May Dizon. Spotlights on Raisa, tinanong siya ng live, Raisa, may sagot ka ba sa kantang ito? At dito na naganap ang iconic moment. Nanlaki ang mata ni Raisa May as in shock ang lola mo. Kita sa mukha niya ang gulat dahil hindi niya inaasahan sa ang pagbubuking at pambibitay sa kanya ng live TV. Ang hirit ni Raisa, defense mode agad si Raisa. Ang tanging nasabi niya habang nahihiya at kinikilig, hindi pa ako handa. Ang punchline ni Alan Kay ay hindi nagpatalo ang comedic genius na si Alan Kay. Bumanat siya ng linyang tumatak sa lahat, dapat pag in love laging handa. So boom, kilig overload. Sabog ang social media at ang mga audience ay naghiyawan ng malala. So sabi nga dito ni Miss Raisa May, 'di ba? Sabi ni Alan Kay sa kanya na kapag daw in love dapat laging handa, at sinabi ni Raisa na magpa-practice siya, 'di ba? Sasanayin niya 'yung sarili niya para sa susunod ay sasagutin niya 'yung kanta nga nitong si Bimbi. Ano nga bang ibig sabihin ng hirit ni Alan Kay bukod sa pangaasar? So hatiin natin 'yung iba't ibang aspeto gamit ang Gen Z lens. Sabi diyan, ang revelasyon ng gulat sa love, the element of surprise. Nung sinabi ni Raisa na hindi siya handa, nirepresent niya yung buong Gen Z na takot siya biglang commitment. Parang ganun no? O situationship sa mundo ngayon, mahilig tayo sa mga script, sa may plano at sa controlled environment tulad ng pag-curate ng Instagram feed. Pero ang pag-ibig walang script yan. Ang pambubuking ni Alan Kay ay paalala na ang totoong pag-ibig ay parang jump scare. Darating at darating kapag hindi mo inaasahan. So, yung pangalawa naman, sabi niya, always ready. Mindset sa pakikipaglandian. Ayon kay Alan Kay, dapat pag in love laging handa. Sa makabagong pakahulugan, ibig sabihin nito ay dapat bukas ang puso mo sa mga risk. Kapag pumasok ka sa laro ng pag-ibig, hindi pwedeng afam lang o safe zone lang. Dapat handa ka, 'di ba? At makilig at magmukhang tanga sa harap ng live TV ng maraming tao. Handa kang masaktan dahil kasama yan sa package deal. Sumagot ang mga bibigat na tanong tulad ng ano ba talaga tayo, ganon. So dapat handa lagi si Raisa May sa mga ganong klase ng sitwasyon. Pero feeling ko hindi siya nakapag-practice So ano nga ba yung naging evolution ni Raisa May mula aling maliit tungo sa rom-com heroine? Saksi ang buong Pilipinas sa paglaki ni Raisa May mula sa pandaigdig pagiging cute na bata na sumasayaw ng cha-cha na ngayon ay nasa dating stage na siya. At
tinutuksan ng mga lab team. Ang panlalaki ng mata niya ay patunay na kahit siya ay nag-a-adjust pa sa bagong phase ng buhay niya mula sa pagiging pambansang bata tungo sa isang dalagang may crush at nakakaranas ng kilig, 'di ba? Mas pinagandang narrative, the live TV Heart Attack, para mas mapil mo ngayon yung tension. So, meron po siyang cinematic na talagang version na makikita mo dun sa sitwasyong ito, 'di ba? Isang typical na tanghali sa Itbulaga na puno ng tawanan at sayawan. Ang hangin ay biglang nagbago nang hawakan ni Bimbi Aquino ang mikropono. Sa bawat nota ng kanyang boses, tila natutunaw ang screen ng mga telebisyon. Ang kanta ay isang deklarasyon ng pag-ibig, malinis, tapat at natutunaw, ng puso. Sa gilid ng entablado nakatayo si Raisa May, nakangiti at nakikinig at walang kaalam-alam na siya ang susunod na biktima ng isang pambansang teleserye. So pagkahuling birada ng kanta, bago pa man makahinga ang mga manonood, bumasag ang boses ni Alan Kay. May kasamang pilyong ngiti at matalas na tingin. Raisa, may sagot ka ba sa kantang to? Sa segundong yon, tumigil ang mundo para kay Raisa. Ang kanyang mga mata na dating puno ng tawa ay lumaki, Yung mata niyang singkit ay biglang nambilog. Lumaki ng husto, isang reaksyon na purong pagkakagulat at caught in the act na expression. Ang kanyang puso ay malamang na nagwawala sa kaba at kilig. Hindi po ako handa, ang kanyang mabilis na depensa, sabay takip at sabay talagang kala mo para siyang uod na inasinan, habang siya po ay tinatanong ni Alan Kay. So, si Alan Kay po ay isang veterano na sa entablado na nag-iwan ng isang gintong aral na binalot ng komedya. Dapat pag in love laging handa. Ang studio ay nayanig sa hiyawan. Ang mga kamera ay mabilis na kinuha ang bawat anggulo ng kilig at ang tanghali na yun ay hindi lang naging ordinaryong palabas. Ito ay naging isang epikong yugto ng pagdadalaga, pag-ibig at kulturang Pilipino. So kung pagbabasihan natin yung napanood natin kani-kanina lang, alam ko po lahat kayo busog na busog doon sa pinanood po natin kasi parang unang pasada nila yun unang pasabog nila, 'di ba? Parang yun yung pinaka-opening salvo nila ngayong Saturday na meron silang bulagaan sa umpisa. And then isa sa pinaka-abangan doon si Bimbi tsaka si Raisa May. Kasi dati parang kung nanonood kayo ng Itbulaga from day one, kapag po bulagaan na, ang talagang inaantay si Bossing tsaka si Jose. And then yung mga ibang mga Davar Cats, diba? But this time, Raisa May and Bimbi na po yung inaabangan. Kung titignan nyo, diba, parang bago po kay Bossing tsaka kay Jose, si Bimbi, yung pinakalas kasi si Bossing tsaka si Bossing tsaka si Jose. Ngayon naman, parang hina-highlights po nila dito si Raisa tsaka si Bim. Kasi iba kasi yung chemistry at iba yung saya na nadudulot nila sa social media, sa lahat ng mga Dabber Cats na nanonood sa television. While I was watching noontime program kanina, pinaghambing ko yung viewership. Doon po sa Itbulaga, meron po silang almost 100,000 views or viewers, yung concurrent viewers, habang pinapanood yung Bulagaan. And then sa kabilang noontime program naman, is nagkamit lamang ng 90,000 viewers during those times. So, ibig sabihin talagang iba talaga yung charisma na meron po si Bimbi at saka itong si Raisa May. Inaabangan talaga nila yung segment na sila'y magkasama, 'di ba? So, ang eksenang ito sa Itbulaga ay hindi lang basta mababaw na tuksuhan. Ito rin ay isang refleksyon ng totoong buhay. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ay walang pinipiling oras, lugar o kahandaan. Kahit ikaw pa si Raisa May na lumaki sa harap ng kamera, pagdating sa tibok ng puso at tuksuhan, magiging shock at speechless ka pa rin. Kaya ang aral ngayong araw mula kay Alan Kay at Dabber Cats, huwag kang matakot magulat. Buksan ang puso at palaging maging handa sa kilig na dumarating sa buhay mo. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.